At kaugnay pa rin ng Bagyong Domeng, makakapanayam natin si Vice Governor Carlos Egay ng Surigao del Norte. Magandang umaga po, Vice Governor. Magandang umaga, Kara. Okay sir, kayo po, ang Surigao del Norte po ang kumbaga tinutumbok po nitong Bagyong Domeng. Dito po magla-landfall itong bagyong ito. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan po sa inyong lugar ngayon? Sa ngayon, hindi pa masyado maulan at saka medyo nagpakita si mahal na araw eh. So, medyo hindi pa masyado na malakas ang ulan dito at saka pero I'm sure, Vice Governor, meron na po kayong abiso sa mga residente dyan sa inyong nasasakupan na mga evacuation centers or paghahanda po para dito sa pagdating ng bagyo? may dalawang advisories na kami na pinapadala at saka pinapaano namin sa lahat ng mga tao dito sa probinsya namin. Una, sinabihan namin yung pararating na bagyo. At saka yung pangalawa, pina-activate namin yung mga operation centers ng iba't ibang munisipyo dito. At saka yung mga municipal disaster officers na lahat ng bayan sa probinsya namin. Opo. Vice Governor, ang sabi po sa atin kanina ng ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz, kumpara po sa hangin ay ang what we should watch out for ay yung malakas na ulan, malakas na buhos ng ulan. Base po sa inyong karanasan dyan sa Surigao del Norte, kapag bumubuhos po ang malakas na ulan dyan, ano po yung mga danger points po or mga dapat bantayan po ng mga residente? Bumabaha po ba dyan sa inyong lugar? May mga areas dito na binabaha talaga, yung mga major rivers dito, nag-overflow. So alam na lahat ng mga tao na nakatira doon sa along the riverbanks, yung malapit sa mga major rivers dito sa probinsya na talaga pag malakas ang ulan dito, talagang umabaw ang tubig. So alam na nila, so minawarning nga na sila sa ngayon kasi pag malakas talaga ang ulan, a number of mga rivers dito talagang nag-overflow. So sa ngayon, may mga advisories na pinabigay sa kanila. At nakahanda naman po yung mga evacuation centers na nandoon sa mas matataas na lugar po, sir? Opo. Yung mga evacuation centers, may mga preparations na ginagawa sa ngayon. Kasi alam naman namin na pag talagang malakas ang ulan, saka pag mag-intensify itong bagyo, alam na nila kung saan sila pupunta ang mga tao dito. Maraming salamat po sa inyong oras, Surigao del Norte Vice Governor Carlos Egay. Thank you, sir.